Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, Senado gumalaw na, nako, pulis huhuli na, Tore nasyak. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito pasadahan muna natin muli ang mga trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At simulan na po natin dito kaya eto mga kababayan si Coco Pimentel, si Senator Coco Pimentel at Stella Kimbo. Nako, full force sabi po dito sa balita, full force sina Marikina Mayoral candidate Representative Stella Kimbo at Senator Coco Pimentel na tatakbong 1st District Representative. Nako, yan mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Kaya pala parang walang pakialam, itong si Senator Coco Pimentel dito po sa ating mga maiinit na issue na kinahaharap ng ating administrasyon, especially this 2025 national budget mga kababayan. Full force pala sila ni Stella Kimbo. We know, alam po natin kung ano ang kulay ni Stella Kimbo, siya nga po ang nangamuno doon sa investigation patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Si Stella Kimbo din po mga kababayan ang nagsabi na stick to the plan. Di ba? Yan po diyan po sumikat si Stella Kimbo sa stick to the plan na yan mga kababayan. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Kung full force si Coco Pimentel at Stella Kimbo, baka pares po sila ng kulay. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Okay lang yan. Diba? Coco Pimentel, go with Stella Kimbo. Kayong mga taga Marikina, gagawin nyo ba? Gusto nyo bang gawing congressman or representative itong si Coco Pimentel? Well, anyway, nasa inyo po yan mga kababayan. Pero sana naman po, wala masasabi ko lang po wala tayong nakikita na pakinabang dito sa mga inayutak na ito kasi nga po yung asawa rin po ni Coco Pimentel, di ba, ginawang ambassador, trade ambassador ba yon sa UAE. Alams na kung bakit ganito mga galawan ni Coco Pimentel mga kababayan. Okay, ano po ang inyong reaction dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, eto, binubudol na naman tayo. Mula po ito sa Manila Times, The Manila Times. 5 hours ago mga kababayan, eto po ang balita. Lower prices of key food items, particularly rice, could lead to March inflation falling to a 5-month low, economists said. Yan mga kababayan, ako. Talaga ba? Inflation likely to fall in March. Aba? March? Katapusan na tayo ng March Naramdam nyo po ba yung sinasabi nilang pagbaba ng inflation mga kababayan ng March? Wala naman tayong naramdaman. Baka sila lang. Sila lang ang nakakaramdam ng pagbaba ng inflation rate mga kababayan. Ay nako. Ano masasabi nyo mga karibin natin Kung sila lang po ang kumbaga sila lang ang nakakaranas ng pagbaba ng inflation rate. May balita nga, magtataas na naman daw ang
kuryente. Nako. Parte ba ng pagbaba ng inflation rate ang pagtaas ng kuryente? Well, anyway, hindi naman tayo economist. Sabi po ng ekonomista, saan kaya namimili ang ekonomistang ito? Tanong ko lang mga kababayan, no? Dahil sa kanya very kumbaga effective yung ginagawa ng gobyerno to lessen the inflation rate ng ating bansa, di ba? Oy, baka sa ibang bansa ka namimili, ha? Yung ekonomistang ito. Baka sa ibang bansa ka namimili, subukan mo namang mamili dito sa Pilipinas. Nako po. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman mga kababayan, si Colmenares. Nako. Ito pong sabi ni Colmenares. Former Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares lectured, nilitsuran daw, si Vice President Sara Duterte on the crimes against humanity charges her father, Rodrigo Duterte, in facing before the International Criminal Court. So, ito pong sabi ni Colmenares, mga kababayan. Nery Colmenares to Sara Duterte, it's not about the numbers, it's about Duterte's kill orders. May kill order ba si former President Duterte? Ito po, ang natatandaan ko Una, pinasusuko muna, tinutukhang muna, di ba? Kapag nanlaban, sabi ni former President Duterte, kapag nanlaban, wag nyo nang antayin na kayo pa ang tumumba. Di ba? Kung manlalaban. Ito pang sabi ni former President Duterte, ako ang bahala sa inyo kapag nasa tama ang inyong ginagawa. Mayroon bang mga kinasuhan na tanggal ng mga pulis na hindi tama ang ginagawa sa panahon ni former President Duterte? Meron po. Kayo lang po ang nagsasabi na kill order, no? Hindi naman po binibigyan po sila ng chance to change their lives, no? Kaya nga nagkaroon tayo ng maraming mga rehabilitation center. Diba? Kasi kung gustong magbago, ipadala yan doon. Kapag ayaw namang magbago at nanlaban, kayo kasalanan. Gusto nyo, yung gobyerno ang pinaiikot ng mga hinayutak na to. Tulad ng, hindi natin masabi, di ba? Pero opinion lang po, di ba? Tulad ng administrasyon natin ngayon, they didn't do something about the war on illegal drugs. Kaya yan, mismong PNP chief natin sinasabing hindi naman lahat ng gumagamit ay addict, mga kababayan. Ang iba sa kanila ay nag-extend lang ng oras. They are using it to extend their working hours. Is it logical? It is, nasa batas ba yan? Diba? Kahit ano pang sabihin natin, illegal is illegal. PNP Chief Marbel. No? Kahit anong defend mo dyan, as long as it is illegal, kahit sabihin mo pang extend pang oras niyan, mag-extend sila ng oras, pwede na silang gumamit. It's not acceptable. Di ba? Kasi sa una, ganyan lang yan. Pero pag matagal mo nang ginagawa yan, it could lead to something worse, mga kababayan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kasi ganun po ang pag-iisip, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito kay Colmenares, mga kababayan? Sabi niya, it's not about the numbers. Ibig sabihin, you agree that there is 30,000 or you don't agree, di ba? Na meron 30,000. Ang pwede niya i-point out, yung kill order daw ni former President Duterte. So lokohan lang to. Ibig sabihin, you also believe, no? Itong si Nery Colmenares naniniwala din na talagang walang 30,000 na AJK victims. Kasi sinasabi niya lang it's not about the numbers. So, Colmenares, naniniwala ka rin ba
na walang 30,000 AJK victims. Base po sa pananalita ninyo, parang ganun po ang lumalabas, no? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman po, mga kababayan, no? Hindi na tayo magugulat dito kasi ganun rin naman ang ginawa nila sa Senate hearing, no? Sabi po dito, mga kababayan, cabinet members na tumangging magbigay ng detalye sa pagkakaaresto kay Duterte idinipensa ng Malacanang. Hoy, kumusta naman ang pagdidepensa ng Malacanang? Kahit huling-huli na nagsisinungaling kayo, na kayo ang nagplano, di ba? Ayon po yan kay DILG John Vic Remulla. Kahit klarong-klaro na, humihirit pa. Well, anyway, sige, depensahan nyo hanggang kaya ninyo. Total, lalabas din naman po ang katotohanan na meron talagang nasa likod sa pagkakaaresto kay former President Duterte. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? At ito na nga, last na po natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video. Ito po. So ito po, mga kababayan, yung report ng COA patungkol po sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, no? Yan, nakalagay po dito, basis for unmodified opinion. No, yan po ang result ng kanilang pagsisiyasat, mga kababayan, no? Ibig sabihin po walang anomalya. Pero ang daming impeachable offense na na-uncover ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Because the desperately needs, ayon po ito kay Sir Edwin Hamura, because the desperately needs to get rid of her, no? Her. Kasi nga, she's the biggest stumbling block for them and their agenda. But COA, yung sabi po ng COA, but COA did not find anything irregular and modified opinion pa nga. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Kanino maniniwala ang taong bayan? Dito sa mga naninira kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, kaliwat kanang paninira, or dito sa isang institusyon na ang trabaho talaga nila ay mag-audit, di ba? Like Commission on Audit, mga kababayan. I think the more paniniwalaan ng ordinaryong Pilipino yung institusyon na inatasan ng ating saligang batas, no, na mag-audit, wherein COA po yun, mga kababayan, and it's not the Congress, the House of Representatives. So klarong-klaro po, no, yung kanilang mga ginagawang kalokohan. Ewan ko lang din naman bakit hindi sasalita ang COA. I mean, sa bagay, naglabas na kasi sila ng naglabas na sila ng report, di ba? Ang problema lang, ayaw maniwala ng House of Representatives. Gustong-gusto talaga nilang magkaroon ng kalokohan. Gusto nilang taniman ng kalokohan, taniman ng korupsyon itong Office of the President, Vice President. Well, anyway, mga karibin natin, opinion lang po natin, okay? Okay, ano po ang inyong opinion dito? I-comment nyo na lang po. At eto, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Nako, eto, mga kababayan. Bawi na. May 5 pulis. Huhulihin na. Ba, matindi. O, bawi. Ebidensya na nagnakaw si Tamba. Eto. Nilabas na. Okay? Pa natin 5 pang pulis huhulihin. Second hearing, Senator Amy, kasi nga Yan. naulinigan kita, sinasabi About sa second hearing to pag-uusapan natin. mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang, legal experts na talagang yung legal minds that you can mine
bakit hindi sila humarap because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Ano? Kasi Objective, alam oo. natin, napupolitika kapag ganon. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang doon. Ito, meron pong good news, no? So, wag muna nating awayin si Aimee. Again, uulitin ko at ilang beses ko nang inulit, hindi ko sinasabing iboto nyo si Aimee. At ayoko siyang isama sa PDP, okay? Maliwanag po tayo dyan. Kaya lang, wag muna nating awayin. Gaya ng sabi ko, malay natin, may pakinabang sa atin. Tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit sa kabila. At ngayon magagamit natin. Bakit? Pero mga kabayan, no? Ito lang ang masasabi ko. Bago pa man po magkaroon ng Senate hearing, tayong mga Pilipino nakita po natin, no? Kung anong ginawa nila kay former President Duterte. And it is not constitutional. Sinasabi nga ng mga before pa po mag-hearing sa Senate, marami na po na mga international law expert, no, ang nagsasabi na it is illegal, unconstitutional. So, may utang tayo na loob kay Senator Aimee dahil conduct siya ng hearing. I think no, mga karibin natin. Kahit hindi kasi mag-conduct siya ng hearing, di ba? Alam na ng taong bayan kung ano yung nangyari. Pero ang napaganda nga lang dito kasi nag-hearing sila, no? Pati mainstream media kino-cover. Unlike nung walang hearing-hearing, mga vloggers lang ang nagpapakalat ng mga nangyari doon po sa pag-aresto ni Torre, mga kaubayan, no? Dito po, medyo naliwanagan tayo at magpasalamat na rin tayo kay Senator Aimee Marcos. But then again, please, no? Wag na po tayo magpabudol. Kung, ito lang it is my opinion, mga karapin natin. Kasi yung mga banateros, sila Sir Banat Bay at saka yung iba pa, nila, parang sinasabi nila, gaya nga sabi dito ni Coach Oli na wag muna natin awayin, wag muna natin ganun. Pero para sa akin mga kababayan, maging firm na tayo sa ating paninindigan. Na wala ng Marcos na maluluklok pa. Baka kasi yung iba, no? Ang tawag dito, baka lumihis pa ng landas, at maiboto pa itong si Senator Aimee Marcos. Diba? Nag-hearing po siya, pero useless na rin Alam na ng taong bayan kung ano po ang nangyari. No? Manangyari rin ba? Ayun nga ang tanong manangyari rin ba sa hearing ninyo? May na-contempt ba sa hearing ninyo? Wala rin naman Di ba? Kung may na-contempt, medyo mag-iiba ang natin, impression. No? Dito kay Senator Aimee Marcos. Kasi kitang-kita na huling-huli na nagsisinungaling talaga yung mga tao or mga hudas. Magkakaroon pa ng second hearing. That is very important. Magigisa. At alam ko na maglalabas to si Aimee. Baka ito mapaisip na pa-impeach niya si Bongbong. Wala pong makakagawa nun. Siya lang. Do you think kaya niya? Yun yung tanong, Coach Oli. Oo, sabihin natin, siya lang ang makakagawa na ma-impeach ang kanyang kapatid. Do you think kaya niya ipa-impeach yung kapatid niya? Doon pa nga lang sa pagpili between sa kapatid niya at sa Duterte. Di ba nakita natin kung saan talaga niya pinili. No? Pero nung una, dito muna siya sa Duterte, di ba? Kay Vice President Sara Duterte. Sama-sama muna siya. Pero nung lumabo na, blood is thicker than water. Yun blood is thicker than water. Kaya let's not assume. No? Wag tayong mag-assume na magpapa-impeach ito. Kasi mga kabayan, ako personally naniniwala kung hindi niya kaya yun. Siya lang ang may
lakas ng loob para mag-hearing patungkol sa paghuli kay Tatay Digong. Walang gumalaw sa senador. Wala. Siya lang. Hindi ko siya pinagtatanggol. Gamitin po natin. Kaya habang nagagamit, huwag niyo pong awayin. Ngayon may second hearing pa. Yung ibang senador nga hindi gumalaw. Eto may second hearing pa. Di mas maayos. Mas maraming mabubulgar. Mas marami tayong mapipiga. At yung mapipiga dito, pwede pang gamitin sa ICC. Napaka-importante ng bawat ebidensya dahil ito ay posibleng magpauwi kay Tatay Digong. Dahil dyan, mas marami tayong makukuha. So, wag muna, antayin natin si Amy. Dumating sina Alan Peter dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pa lalo, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain eh. Kaya sabi ko, very represented as a matter of fact, Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lang. Yes. Maganda yan. May marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Yan, may 5 pulis pang huhulihin. Kaya napaka-importante na ma-discuss to. Well, mga kaubayan, 5 pulis pala ang huhulihin para umattend sa sa hearing na yan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaang bayan ko, sa pagnanakaw na